Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ralph Breaks the Internet. Halina't simulan na natin. Si Wreck-It Ralph at si Vanellope Von Schweetz ay naging matalik na magkaibigan sa loob ng 6 na taon. Madalas silang tumambay sa game station at lumilipat-lipat sa iba't ibang laro habang nagkakasayahan, minsan pa nga ay na-stuck sila sa tron nang ito'y mag-glitch. Sinasamahan nila ang kanilang mga kaibigan na sina Fix-It Felix at Sergeant Calhoun habang ipinakilala ni G. Litwack ang bagong plug sa station, isang Wi-Fi router. Binalaan sila ni Serge na mapanganib ang internet at hindi ito dapat galawin. Pakiramdam ni Vanellope ay naging paulit-ulit at nakakainip na ang buhay sa Sugar Rush, kaya naisip ni Ralph na gumawa ng bagong racetrack para subukan ni Vanellope. Sumakay siya dito ng mag-isa, dahilan para mawalan ng kontrol ang manlalaro sa manibela. Aksidenteng nabali ang manibela ng arcade machine. Sinubukan itong ayusin ni G. Litwack ngunit tuluyang nabali ito sa kalahati. Napagtanto ni G. Litwack na matagal nang nagsara ang kumpanyang gumawa ng Sugar Rush kaya mahirap makahanap ng kapalit na pyesa. May mga batang nakakita ng kapalit na manibela sa eBay ngunit nagkakahalaga ito ng $200 mas mahal kaysa kinikita ng laro sa loob ng 1 taon. Nagtakbuhan sina Ralph, Vanellope, at lahat ng karakter mula sa Sugar Rush nang mapagtanto nilang bubunutin na ni G. Litwack ang laro. Nagsiksikan silang lahat sa game station. Pansamantalang kinupkup nina Felix at Calhoun ang 15 iba pang racers, ngunit agad nilang na-realize na mahirap ito dahil sobrang kulit ng mga bata. Nagpunta si Felix kay Ralph sa toppers habang naglalabas ng sama ng loob si Ralph na tila hindi sapat ang kanilang pagkakaibigan kay Vanellope. Naisip ni Ralph na pumunta sa internet para hanapin ang kapalit na manibela ng Sugar Rush para makabalik si Vanellope sa kanilang laro. Tumakbo si Ralph papunta sa internet at isinama si Vanellope. Nilinlang nila si Serge at pumasok sa router. Nang sa wakas ay na-activate ito ni G. Litwack, sumunod sila sa avatar niya papasok sa internet. Pagpasok nila, nakita nila itong parang walang katapusang syudad na may lugar para sa social media, pamimili, at mga laro. Pumunta sila kay Knowsmore, isang search engine, na nagturo sa kanila papunta sa eBay. Nahanap nila ang manibela ngunit kailangang makipagbid para makuha ito. Umabot sila sa napakalaking halaga $27,001 at nanalo, pero napagtanto nilang wala silang perang pambayad. May 24 oras silang ibinigay upang bayaran ito. Naalala ni Ralph ang isang pop-up na nakita niya at hinanap ito. Inalok sila ng paraan upang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglaro ng mga online games. Sa huli, napunta sila sa isang larong karera online na tinatawag na Slaughter Race, kung saan kailangan nilang nakawin ang isang kotse na nagkakahalaga ng $40,000. Pumasok sila sa Slaughter Race na puno ng panganib tulad ng mga asong gwardya at pitong mula sa sewer. Nakilala nila ang grupo ng racers na pinamumunuan ni Shank. Nilinlang ni Ralph si Shank at ang kanyang grupo habang palihim na ninakaw ni Vanellope ang kotse. Habang hinahabol sila, natuwa si Vanellope sa karanasan ngunit naharang din sila kalaunan. Humanga si Shank sa galing ni Vanellope, ngunit hindi niya ibinigay ang kotse. Sa halip, iminungkahi niya na gumawa sila ng viral videos para kumita. Gumawa sila ng nakakatawang video gamit si Ralph, at ipinadala sila ni Shank sa kaibigan niyang si Yes na nasa bustog. Naingat si Ralph sa paghanga ni Vanellope kay Shank. Pumunta sila sa social media area at binalaan ng mensahero mula sa eBay na may 8 oras na lang sila para bayaran ang manibela. Nakilala nila si Yes, isang algorithm na naghahanap ng bagong hit. Ipinakita niya na ang bawat heart na makukuha ng video ni Ralph ay maaaring ipalit sa pera. Gumawa si Ralph ng account at nagsimula siyang gumawa ng mga viral videos tulad ng pepper tasting, cooking fails, at iba pa. Naging sikat ito sa totoong mundo. Nagpadala si Yes ng mga pop-ups para ikalat ang video ni Ralph. Gusto sanang tumulong ni Vanellope ngunit pinigilan siya ni Ralph dahil baka bumalik siya sa Slaughter Race. Inutusan niya si Yes na ipadala siya sa fan site na Oh My Disney. Napunta si Vanellope sa lugar ng mga pag-aari ng Disney tulad nina Buzz Lightyear, Baymax, Iron Man at iba pa. Hinabol siya ng mga stormtroopers kaya siya'y nagtago sa loob ng dressing room ng mga Disney princesses. Naging tensyonado ang simula ngunit kalaunan ay tinanggap siya nang malaman nilang isa rin siyang prinsesa.
Nagtanong sila sa kanya kung ano ba talaga ang gusto niya at inudyukan siyang ipahayag ito sa kanta. Sinubukan niyang kumanta ngunit wala sa tono. Samantala sa bus stop, sinabi kay Ralph na May 30th minuto na lang siyang natitira para bayaran ang manibela. Nagmadali siyang makakuha pa ng maraming heart para makumplito ang kinakailangang halaga. Nagkamali si Ralph nang mapunta siya sa comment section, nabasa niya ang masasamang komento ng mga tao at labis itong nakaapekto sa kanyang damdamin. Dumating si Yes at humingi ng paumanhin na hindi siya naunang nagbabala tungkol dito, ngunit sinabi rin niyang lampas na si Ralph sa target nilang halaga, kaya opisyal na niyang binili ang manibela. Tinawagan niya si Vanellope para ibalita ang magandang balita. Sa mga oras na iyon, nasa slaughter race si Vanellope at umaawit ng sarili niyang kanta tungkol sa kagustuhang manatili doon dahil mahal na niya ang lugar. Habang hinihintay siya ni Ralph, sinubukan ulit niyang tawagan si Vanellope gamit ang device na ibinigay ni Yes. Hindi ito sinagot ngunit nag-connect ang tawag, nakamute si Ralph pero nakikita at naririnig niya si Vanellope habang kausap si Shank. Inamin ni Vanellope ang kagustuhang iwan ang Sugar Rush, ngunit nag-aatubili siyang sabihin ito kay Ralph. Sinabi ni Shank na hindi kailangang manatili sa isang bagay para lang sa isang kaibigan. Nasaktan si Ralph sa kanyang narinig, bumalik siya kay Spamley para tanungin kung may paraan para gawing boring ang slaughter race upang hindi nagastuhing manatili doon si Vanellope. Itinuro siya ni Spamley sa dark web kung saan nakilala niya si Double Dan, isang kakaibang nilalang na may mukha sa leeg na tinatawag niyang kapatid. Inilahad ni Ralph ang kanyang plano, at ipinakilala sa kanya si Arthur, isang virus na tumutukoy ng insecurities at ikinakalat ito sa kung anong system ang infected. Dinala ito ni Ralph sa slaughter race at tinarget ang glitching ni Vanellope. Mabilis itong kumalat sa buong laro, kaya nagsimulang mag-reboot ang system. Pumasok si Ralph sa loob ng laro para iligtas si Vanellope bago ito mabura. Pagka-recover ni Vanellope, sinisi niya ang sarili sa nangyari. Ngunit inamin ni Ralph na siya ang may kasalanan sa pagkalat ng virus, dahil ayaw niyang iwan siya ni Vanellope. Sa galit, kinuha ni Vanellope ang cookie badge na siya mismo ang gumawa para kay Ralph at itinapon ito. Iniwan niya si Ralph habang humihingi ito ng tawad. Sa kasamaang palad, nakatakas si Arthur at in-scan ang insecurities ni Ralph, kaya kumalat ito sa internet. Lumitaw ang maraming Ralph clones na tila zombie at paulit-ulit na tumatawag ng kaibigan habang hinahabol si Vanellope. Nagtago si Vanellope kasama si Nosemore hanggang dumating ang totoong Ralph. Nagpasya silang hanapin si Yes upang humingi ng tulong. Samantala, sinira ng mga Ralph clones ang koneksyon ng mga tao sa internet, tinawag itong Wreck-It Ralph virus. Sumama si Yes kina Ralph at Vanellope at pinangunahan nila ang mga clones papunta sa antivirus software. Ngunit nag-merge ang mga clones at naging higanteng Ralph monster na tinangkang agawin si Vanellope. Tinangka ni Ralph na pigilan ito, ngunit nahuli siya ng mga clones at halos durugan siya. Sumaklolo si Vanellope, ngunit pinigilan sila ni Ralph at hinarap ang kanyang mga kahinaan. Inamin niyang naging possessive siya at clingy sa kanilang pagkakaibigan. Sinabi niyang bagamat masakit ang magpaalam, hindi ibig sabihin nito'y matatapos na ang kanilang pagkakaibigan. Naglahong unti-unti ang mga Ralph clones, ngunit bumagsak si Ralph. Tinangka siyang saluhin ni Spamley ngunit dumaan siya sa cart nito. Sa huli, iniligtas siya ng mga prinsesa, ginamit ni Mona ang tubig, pinalamig ni Elsa. Sumakay sila sa carpet ni Jasmine habang si Merida ay nagpaputok ng pana, at tinulungan sila nina Cinderella at iba pang hayop para makabuo ng paraang ligtas na makababa si Ralph. Nagkita muli sina Ralph at Vanellope sa labas ng slaughter race habang naghahanda si Vanellope na sumama kay Shank at sa grupo nito. Nagpaalaman sila ng may pagmamahalan at pangakong patuloy na magiging magkaibigan. Pagkalipas ng ilang panahon, ikinukwento ni Ralph na nagbago na ang mga bagay sa mga laro, lalo na't naging mas mababait na ang mga Sugar Rush racers dahil sa mahusay na pagpapalaki nina Felix at Calhoun. Ipinapakita pala na kausap niya si Vanellope sa phone, patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Nagpaalaman silang muli habang sumisikat ang araw sa arcade. Pagkatapos nito, nagtungo na si Ralph sa trabaho kasama si Felix. Sa post-credit scene, pumasok sina Ralph at Vanellope sa isang tablet game na nilalaro ng isang batang babae kamukha ni Baby Mona kung saan kailangang pakainin ng pancake ang kuneho at ng milkshake ang pusa.
Sobrang naging sabik si Ralph sa laro at labis na pinakain ang kuneho hanggang sa sumabog ito, ikinagulat ng batang babae. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.